huminto ka. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, huminto ka muna at pakinggan mo ako ng buo. Dahil ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat, para ito sa iyo. May bigat kang dinadala na hindi mo ipinapakita sa sinuman. May tanong kang paulit-ulit na bumabalik sa katahimikan ng iyong isip, isang tanong na hindi maipaliwanag ng mga taong nakapaligid sa iyo, at minsan pakiramdam mo ay ikaw na lang ang nakakaalam na may mali, kahit hindi mo maituturo kung saan eksakto nagsimula ang kirot na yon. At ngayong gabi, may dadalhin akong malinaw sa harap mo. Makikilala mo ang mga palatandaang matagal nang kumakatok sa buhay mo. Mauunawaan mo ang isang ugat na tahimik na humahawak sa iyong mga hakbang, at maririnig mo ang isang pahayag na parabang matagal nang naghihintay na dumating sa mismong sandaling ito. Manatili ka rito sapagkat sa dulo ay may mabubuksan na hindi mo inaasahan. Hindi ka nandito nang nagkataon. Hindi ito basta napadaan sa harap mo habang bukas ang isip mo at pagod ang puso mo. Ito ay dumating na parang liham na may tatak ng tamang oras at sa malalim na paraan na naiintindihan lamang ng iyong espiritu. Alam mo na may tumatawag sa iyo. Kapag may mga mensaheng dumarating sa ganitong sandali, hindi sila dumarating para magbigay lamang ng kaunting aliw. Dumarating sila para ayusin ang panloob na pagkilala na matagal mo nang ipinagpapaliban. Kaya makinig ka ng hindi nagmamadali. Sa loob ng mga susunod na sandali, makikilala mo ang ilang bagay na matagal mo nang nararamdaman ngunit hindi mo pa nabibigyan ng pangalan. At kapag narinig mo ang mga ito ng malinaw, may bahagi sa iyo na mapapahinga dahil sa wakas ay may nakakita rin. Makikita mo kung bakit ang ilang araw ay biglang bumibigat ng walang dahilan, kung bakit ang ilang gabi ay tila may nakadagan sa dibdib mo, at kung bakit may mga paulit-ulit na senyas na hindi na maitatanggi ng isip mo kahit pilit mo pa itong isantabi. May mga gabing ang katahimikan ay hindi tahimik, may laman ito. May mga umagang bumabangon ka na may bigat. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Sa katawan na parabang may humawak sa iyo habang natutulog ka. At may mga sandaling kahit nasa gitna ka ng maraming tao, pakiramdam mo pa rin ay may pagitan sa pagitan mo at ng mundo, na parang may bahagi sa iyo na hindi na maabot ng karamihan. Hindi mo ito naiisip ng madalas, pero naroon ito. Naroon ito sa paraan ng paghinga mo kapag mag-isa ka. Naroon ito sa paraan ng paghawak mo sa sarili mong dibdib kapag walang nakatingin. At kung minsan, ito ang pinakamasakit. Nagiging normal ang sakit kapag matagal mo ng bitbit. Nasanay ka nang ngumiti sa labas habang may mabigat na sinasalo sa loob. Nasanay ka nang sabihin sa sarili mo na baka pagod ka lang, baka sensitibo ka lang, baka sobra ka lang mag-isip, kahit ang totoo ay may mas malalim na gumagalaw sa ilalim ng lahat ng iyon. May mga bagay na hindi mo ikinukuwento.
Hindi dahil wala kang tiwala, kundi dahil wala kang nais mabaluktot sa maling paliwanag. At ngayon, gusto kong pangalanan ang ilang palatandaan na baka nakita mo na ngunit hindi mo pa binibigyan ng saysay. Una, may mga oras na pare-pareho kang nagigising sa gitna ng gabi. Hindi minsan lang, kundi paulit-ulit. At sa mismong sandaling iyon, may biglang pumapasok sa isip mo na hindi mo naman inisip bago matulog. Pangalawa, may mga alon ng damdamin na dumarating ng walang malinaw na sanhi, parang may dumaan na malakas na hangin sa loob mo habang tahimik ang paligid. Pangatlo, may mga lumang usapan, lumang pangako, lumang relasyon na ngayon ay parang hindi nakasya sa iyo. Hindi dahil nagbago ang lahat sa labas, kundi dahil ikaw mismo ay hindi na ang parehong tao. Pang-apat, may mga paulit-ulit na bilang oras at magkahawig na pagkakatugma na tila sumusunod sa iyo sa mga karatula, sa telepono, sa resibo, sa orasan na para bang may nagsusulat ng mensahe sa gilid ng araw mo. At kapag pinagdikit mo ang lahat ng iyon, makikita mo na hindi ka basta nagiging sensitibo lang. Hindi ka nasisira, hindi ka naliligaw. Ang mga senyas na ito ay hindi parusa at hindi rin sila kalituhan, mga kumpirmasyon sila. Kapag ang buhay mo ay nagsimulang magpakita ng paulit-ulit na galaw sa paraang hindi na maipaliwanag ng karaniwan, iyon ay kadalasang hindi upang takutin ka, kundi upang ihanda kang makita ang mas malalim na katotohanan na matagal nang naroon. Ang mga palatandaan ay madalas na unang wika ng pagbabago bago pa maging malinaw ang buong pangungusap. Huminga ka muna ng malalim. Huwag mo munang sagutin agad ang lahat sa isipan mo. Hayaan mo munang lumapag ang mga salitang ito kung saan ka pinakatahimik. At kung may isa man sa mga palatandaang iyon na tumama sa iyo, kung may bahagi ng iyong loob na biglang nagsabi ng oo, kahit hindi nagingay ang bibig mo, i-type mo ang bilang 888 sa mga komento at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Ang 888 ay tanda ng pag-apaw, ang sandaling may dumadaloy na higit pa kaysa sa dati mong inaasahan. Hindi iyon maliit na pagsang-ayon, ito ay simpleng pagtugon ng espiritu mo sa totoo. I-type mo ang 888 tapos bumalik ka rito. Ngunit may mas malalim pa kaysa sa mga senyas na iyon. May ugali sa loob ng iyong kwento na hindi lang sumulpot kamakailan. Matagal na itong gumagalaw sa ilalim ng mga araw mo. At kapag nakita mo ito, mauunawaan mo kung bakit paulit-ulit na may iisang pakiramdam sa iba't ibang anyo ng iyong buhay. Sa ilalim ng mga senyas na iyon ay may iisang pattern. Lagi kang napipilitang magbasa ng katahimikan na hindi naman sa iyo. Lagi kang napapaharap sa mga sitwasyong kailangan mong maging matatag bago ka patuluyang maipaliwanag. At lagi mong kailangang i-adjust ang sarili mo para lang manatiling maayos ang lahat. Ito ang pattern ng taong natutong magbantay bago matutong huminga. Ito ang pattern ng taong maagang natutong maging mahinahon para hindi masabihang sobra. Ito ang pattern ng taong sanay ng mauna ang pag-unawa sa sarili bago ang pag-unawa ng iba. At hindi lang ito lumitaw sa isang panahon ng buhay mo, nakita mo ito sa iba't ibang anyo. Nandoon ito sa mga pagkakataong ipinagtanggol mo ang katahimikan mo para lang maiwasan ang gulo. Nandoon ito sa mga pagkakataong nagpasensya ka ng matagal habang ang puso mo ay unti-unting napapagod. Nandun ito sa mga usapan na paulit-ulit mong nilalapitan nang may pag-asang may mababago, pero lagi kang nauuwi sa parehong bigat. Nandun ito sa paraan ng pagpilit mong intindihin ang lahat, kahit hindi ka naman talaga binibigyan ng puwang para maramdaman ang sarili mong pagod. At ito ang kailangang marinig mo ng malinaw. Hindi ito kasalanan mo, hindi ka ipinanganak na mahina, hindi ka kulang, hindi ka sobra. Natutunan mo lang ang isang paraan ng paglakad na minsang naging kapaki-pakinabang. Pero ngayoy masyado nang mabigat para sa buhay na gusto nang lumuwag sa harap mo. Maraming bagay sa loob mo ang hindi nagsimula bilang pagkakamali.
Nagsimula ang mga iyon bilang paraan ng pagharap sa isang mundo na mas maingay kaysa sa iyong puso. At ang tahimik na halaga ng pananatili sa pattern na ito ay hindi laging agad nakikita. Una, napapagod ang katawan mo bago mo pa aminin na napapagod ka na. Pangalawa, numinipis ang kagalakan mo dahil laging nauuna ang pag-aalala at paghahanda. Pangatlo, napapalampas mo ang mga sandaling dapat sana ay tinatanggap mo ng buo, pero dahil sanay kang nakabantay, palagi kang may isang bahagi na hindi lubos na bumibitaw. Pang-apat, minsan nagiging estranghero ka sa sarili mo, hindi dahil nagbago ang puso mo, kundi dahil nasanay kang laging mag-react kaysa tumanggap. Ngunit may mas mababa pa kaysa sa pattern na ito, may mas maaga, may mas tahimik, at doon tayo ngayon dahan-dahang bumababa. Dahil ang ugat ay hindi lamang nasa ugali, kundi nasa isang imahe na matagal nang nananatili sa iyong loob kahit hindi mo noon napansin kung gaano ito kalalim. Isipin mo ang isang lumang bakuran sa gitna ng isang bahay na matagal nang tinitirhan. Noon, may liwanag doon. Noon, may espasyong mapagpapahingahan. Noon, may halimuyak ng hangin, tunog ng mga yapak, at simpleng pakiramdam ng pag-uwi. Pero sa paglipas ng panahon, may mga bagay na itinambak sa gilid. May mga lumang kahon, mga takot, mga huwad na tungkulin, mga salitang iniwan sa hangin na hindi naman dapat roon. Unti-unting natakpan ang bukas na lugar. Hindi agad, paunti-unti. At dahil paunti-unti, hindi mo agad napansin na ang espasyong dati mong ginagalawan ng malaya ay naging masikip pala hanggang sa ang dibdib mo ay parang laging nakikipagkasya sa loob ng sarili mong tahanan. Ganito rin ang nangyari sa maraming bahagi ng iyong puso. May dating bukas na bahagi na hindi naman likas na sarado. May puwang na hindi naman talaga ipinanganak na kulang. Pero may mga sandali noon na may pumasok na lamig, may pumasok na takot, may pumasok na mga salita na hindi dapat naging sukatan ng iyong halaga. At dahil bata pa ang loob mo sa oras na iyon, tinanggap mo ang lahat bilang katotohanan. Hindi mo iyon ginawa dahil mahina ka. Ginawa mo iyon dahil kailangan mong magpatuloy. Ginawa mo iyon dahil ang bata sa loob mo ay laging naghahanap ng paraan para manatiling ligtas. At mula roon, ang bakuran ay hindi na muling nabuksan ng kusa. Sa bawat pagkakataong may lumalapit na liwanag, may bahagi sa iyo ang nagbabantay. Sa bawat pagkakataong may bagong pag-asa, may lumang tanod na bumubulong na huwag masyadong umasa. Sa bawat pagkakataong may magandang posibilidad, may dating anino na nagsasabing, huwag kang magpakaluwag. Kaya ang dating bukas na lugar ay naging isang espasyong lagi mong pinapangalagaan, pero hindi na napapahingahan. Lagi itong inaalagaan, pero bihirang mapakinggan. Lagi itong nililinis, pero bihirang mabuksan. At ang pinakamasakit ay ito, may mga tinig kang isinara doon. Hindi dahil gusto mong manahimik, kundi dahil may natutunan kang huwag ilabas ang lahat ng totoo. May mga linyang gusto mong sabihin noon, ngunit nilunok mo na lang. May mga luha kang inilagak sa gilid ng araw at pinatuyo sa sarili mong katahimikan. May mga katotohanang alam ng katawan mo pero hindi pa handang tanggapin ng paligid mo. Kaya ang bakuran sa loob mo ay natutong makinig, pero hindi na lubos na magsalita. Ngunit habang tinitingnan mo ito ngayon, may nangyayaring kakaiba. Parang sa unang pagkakataon, may dumudungaw na hangin sa ibabaw ng mga nakapatong. Parang may liwanag na hindi mo hiniling pero dumadampi pa rin. Parang may paa na muling dumarating sa bakuran, hindi para sirain ito, kundi para alalahanin kung para saan ito talaga. At kapag nangyari iyon, ang dating tila nakalimutang espasyo ay unti-unting nagiging buhay muli, hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap na hindi ka na kailangang manatiling nakasara habang buhay. Humawak ka sa sandaling ito ng dahan-dahan. Huwag mo itong daanan lang,
May bagay na umaandar sa loob mo na matagal mo nang hindi pinapansin at ngayon ay handa na itong makita. Kung ang bakuran na iyon ay biglang naging malinaw sa iyo, kung ang larawan na dinala ko ay tumama sa bahagi ng puso mo na parang matagal nang naghihintay mabuksan, itype mo ang mga salitang naiintindihan ko rito. I am ready. Huwag mo itong itype bilang healing. I-type mo ito bilang pag-amin na may puwang na ngayon ay tumatanggap na. I-type mo ang I am ready, tapos bumalik ka agad sa akin. At doon nagsisimula ang pagbalik. Hindi mo kailangang magtayo ng bagong buhay na parang nagsisimula ka sa wala. Mas madalas, ang kailangan ay bumalik sa tamang ayos ng mga bagay na matagal nang nasa loob mo pero natabunan lang. Ang pagbabalik ay hindi isang maingay na proyekto. Ito ay isang marahang pag-uwi sa sarili mong hindi na kailangang patunayan ang halaga nito sa bawat paghinga. Hindi mo kailangang paghirapan ang pagtanggap na parabang kailangang mong magpakitang gilas sa harap ng langit. Hindi mo kailangang likhain ang kapayapaan mula sa puwersa. Hindi mo kailangang buhatin ang lahat gamit ang parehong mga kamay na napagod na noong una pa man. Ang ibinibigay sa iyo ngayon ay hindi isang listahan ng mas marami pang dapat gawin. Ito ay pahintulot na huminto sa pakikipaglaban sa paraang matagal nang kumakain sa lakas mo. May dalawang simpleng paraan ng pagbalik na kailangang maging malinaw sa iyo at pareho silang hindi mabigat kapag ginawa mo silang may paggalang. Una, may tinatawag akong pagbubukas ng umaga. Bago pumasok ang mga ingay ng araw, sandali mong kilalanin kung ano ang naroon sa iyong katawan, sa dibdib mo, sa leeg mo, sa mga kamay mo, bago mo papilitin na ayusin ang lahat. Hindi ito pagsusuri. Ito ay pakikipagkilala. Kapag alam mo kung saan ka naninigas, mas madali mong makikilala kung saan ka inaanyayahang lumuwag. Pangalawa, may tinatawag akong pag-audit ng hangin sa loob mo. Sa pagtatapos ng araw, itanong mo ng simple kung alin sa mga bigat na dala mo ay tunay na iyo at alin sa mga iyon ay matagal mo nang sinasalo para sa ibang tao, para sa dating takot, para sa lumang kapaligiran, o para sa bersyon mo na matagal nang humihingi ng pahinga. Kapag tapat mong tiningnan ang hangin sa loob mo, mas madali mong ihihiwalay ang totoo sa minanalang. At ang minanalang ay hindi mo na kailangang panatilihin kung hindi na ito nagsisilbi sa iyong paghinga. At habang ginagawa mo yon, mahalaga ring malaman mo ito. Hindi ka inuutusang magmadali. Ang isang magandang bagay na matagal nang napabayaan ay hindi agad bumabalik sa dating sigla. Madalas, bumabalik muna ito sa anyo ng mahinang tibok, ng mahinang liwanag, ng simpleng kapayapaan na hindi mo pa sanay tawaging biyaya. Ang iyong gawain ay hindi magpasiklab. Ang iyong gawain ay mag-alaga. Tanggapin mo ang muling pagdating ng liwanag nang hindi tinatakot ang sarili mo sa pamamagitan ng paghingi ng sobra agad. Dahil ang pag-aalaga ay ibang-iba sa pagpipilit. Ang pag-aalaga ay marunong umupo. Ang pag-aalaga ay marunong maghintay. Ang pag-aalaga ay marunong magsabi sa sarili, nandito ka na, maaari ka nang makalanghap ng hangin nang hindi mo kailangang magpaliwanag. At kapag inalagaan mo ang sarili mo sa paraang iyon, unti-unting gumagalaw ang mga bagay na dating parang nakapako. At ito ang isang pinto na unti-unting nagbubukas habang pinapakinggan mo ako. Kapag may bahagi sa iyo na nakahinga ng maluwag sa narinig mo, hayaang ang like mo ay maging amen mo na walang salita. Hindi bilang sukatan, hindi bilang bilang, kundi bilang tahimik na pagsang-ayon na tama ang pagkakabasa sa dinadala mo. Huminga ka muli at huwag mo munang takasan ang lalim na iyon. Sa bawat pagbubukas ng isang puso, may isang pangalan ang pumapasok sa isip na hindi sinasadya. May isang tao sa buhay mo na biglang sumulpot sa isip mo habang pinapakinggan mo ito. Maaaring siya ang tahimik na pagod, yung laging kumikilos kahit ubos na.
Maaring siya ang palaging nagbabantay ng lahat pero bihirang may magtanong kung paano siya talaga. Maaring siya ang mukhang matatag sa labas pero may lihim na pagod sa loob na hindi niya mailabas kahit kanino. Kung may ganitong tao na pumasok sa isip mo, huwag mo nang ipagkait sa kanya ang mensaheng ito. Ipadala mo ito sa kanya, hindi bilang mungkahi, bilang paghahatid. Gaya ng pagdating nito sa iyo sa tamang oras, dumating din ito para sa kanya sa parehong paraan. Hindi aksidente, kundi may takdang sandali, may tahimik na pagdating, may layuning marinig ito ng puso na handa na. At bago magsara ang sandaling ito, i-type mo ang mga salitang ito ng dahan-dahan at may paninindigan, I am chosen. Hindi bilang pangarap, hindi bilang sana, kundi bilang kumpirmasyon na ang pagpapalit ng iyong loob ay hindi haka-haka, kundi totoo na ngayong lumalagay sa lugar nito. Hayaan mong ang iyong mga daliri ang magsabi ng matagal ng alam ng iyong espiritu. I-type mo ang I am chosen at manatili ka rito ng kaunti pa. Ikaw ay pinapasan ngunit hindi binabasag. Ikaw ay ginagabayan ngunit hindi nililigaw. Ikaw ay kinikilala sa lugar na matagal mo nang inakala na nakalimutan ka na. Ikaw ay hindi huli. Ikaw ay hindi nasa labas ng plano. Ikaw ay nasa gitna mismo ng pagbubukas na matagal mo nang hinihintay. Ikaw ay binabantayan sa mga gabing akala mo ay wala nang nakakarinig. Ikaw ay iniingatan sa mga pagod na araw na akala mo ay wala nang pupuntahan. Ikaw ay inilalapit sa isang kapayapaang hindi kailangang ipagtanggol dahil ito mismo ang magiging bagong paraan ng iyong pagdating sa mga susunod na araw. Ikaw ay hindi nag-iisa sa pagbangon na ito kahit tahimik ang paraan nito. Ikaw ay pinapahinga sa loob kahit tumatakbo pa ang mundo sa labas. Ikaw ay binibigyan ng lugar kung saan hindi mo kailangang magkunwaring buo para lamang maging karapat-dapat. Ikaw ay pinatutunayan ng Diyos sa paraang mas malalim kaysa sa ingay, mas matatag kaysa sa pagdududa, mas tahimik kaysa sa takot. At ngayon, sa sandaling ito, sa lahat ng panig ng mundo, may iba ring tumatanggap ng parehong pagkilala, may iba ring marahang binubuksan sa parehong katotohanan, may iba ring nakaririnig ng parehong banal na tahimik na panawagan. Hindi ka hiwalay sa ginagawa niya. Bahagi ka ng isang pagising na hindi laging maingay, pero totoo dahil hindi ito kumukupas kapag nawala ang palakpak. Nasa loob ka ng sandaling mas malawak kaysa sa sarili mong kwentong nakikita mo ngayon at doon ka ligtas. Naisulat na ang iyong pagbalik, naitala na ang iyong paghinga, natawag ka na sa liwanag na hindi na muling magpapanggap na ikaw ay hindi mahalaga. Maglakad ka ng marahan, hawakan mo ng banayad ang natutunan mo. Dalhin mo ang katahimikang ito na parang selyong hindi na kailangang ipaliwanag. Nakatatak na. Ikaw ay hindi na lumalabas sa sandaling ito bilang kapareho ng dati. May dumaan na sa loob mo at ang pagdaan na iyon ay hindi maliit, hindi panandalian, hindi basta emosyon na lilipas sa unang pagod ng araw. Ito ay isang tahimik na paglipat ng looban, isang pag-angat ng paningin, isang pagbagsak ng mga lumang pananggalang na matagal mo nang dala kahit hindi na pala bagay sa iyo. Kaya huwag mong ipagkamali ang bigat na naramdaman mo sa kabiguan. Minsan ang bigat ay senyales na may inaalis sa iyo at ang pag-alis na iyon ay hindi laging maingay. Ang narinig mo ay hindi para patahimikin ka sa paraang ikinukulong ka, kundi para dalhin ka sa katahimikang may pakiramdam ng pag-uwi. Ang isang katahimikang ganoon ay hindi pumipigil sa iyong tinig. Inaayos nito ang pinagmumulan ng tinig mo para sa wakas ay hindi ka na magsalita mula sa takot, kundi mula sa kapahingahan. Kaya kahit may ilang bahagi sa iyo na naguguluhan pa, may mas malalim na bahagi na nakaupo na ngayon sa tamang lugar at nagsasabing, "Oo, ito ang matagal kong hinihintay." Hindi ka inanyayahan dito upang dagdagan ang bigat ng iyong isip.
Inanyayahan ka rito upang maibsan ang kalituhan na matagal nang nagbubuo ng anino sa mga ordinaryong araw mo. Kapag ang isang tao ay matagal nang nasanay sa pagdadala ng sariling buhat, madali niyang mapagkamalan na ang pagod ay siya ng katauhan, pero hindi ganoon. Ang pagod ay maaaring palatandaan lamang ng isang mahabang panahong ikaw ang naging tagapasa ng lahat, kahit hindi naman ikaw ang dapat mag-isa sa ganoon kabigat na gawain. Kaya pakinggan mo ang susunod na katotohanan ng dahan-dahan. Hindi lahat ng mabagal ay atrasado, hindi lahat ng tahimik ay patay, hindi lahat ng hindi agad bumubukas ay sarado. Minsan, ang buhay ay nagtatago muna ng kahulugan sa likod ng katahimikan dahil ang puso mo ay kailangang humina ang depensa bago nito matanggap ang katotohanang matagal nang nakatayo sa harap mo. At sa sandaling iyon, ang hindi mo pa maintindihan ay hindi ka nilalayuan. Hinahanda ka lang nitong makita nang hindi ka nasusunog sa biglaang liwanag. Kung ilang araw mo nang nararamdaman na parang may pagbabago sa loob ng iyong pakikinig, totoo yon. Kung napapansin mong ang mga dati mong reaksyon ay hindi na agad lumalabas ng pareho, totoo yon. Kung napapansin mong may mga pamilyar na takot na hindi na kasing lakas ng dati, totoo yon. At kung sa oras na ito may bahagi sa iyo na may katahimikang bumaba kahit bahagya, iyon din ay totoo. Ang mga pagbabagong hindi maingay, ang simula, ay madalas ang mga pagbabagong pinakamatagal bago mawala. May mga araw na parang hindi mo maintindihan kung bakit biglang gumagaan ng loob mo habang may kaunting pangamba pa rin sa gilid. May mga sandali ring tila may nagaayos ng mga lumang piraso sa loob mo habang hindi mo sinusubukang ayusin ang lahat. Hindi mo kailangang itulak ang misteryong iyon. Hindi mo kailangang ipilit ang paliwanag. Ang kailangan mo ay makinig sa direksyong ibinibigay ng kapayapaan dahil ang kapayapaang tunay ay hindi basta pakiramdam lamang. Ito ay patnubay na may lamig ng katotohanan at init ng awa. At ngayon, bago kita dalhin sa mas malalim na bahagi nito, hayaang tumigil ka sandali sa loob mo. Huwag mo munang habulin ang susunod na sagot. Hayaan mo munang tumama sa iyo ang sariling paghinga mo at ang pagdampi ng mga salitang ito sa loob ng dibdib mo. Kung ang kapayapaang iyon ay may kahit kaunting saysay sa iyo ngayon, hayaan mong bumalik ka rito sa pamamagitan ng simpleng pagsang-ayon. I-type mo ang mga salitang I am ready sa mga komento, hindi bilang paghingi, kundi bilang pagtanggap na may pumapasok ng mas malalim kaysa sa dati mong kaya. I-type mo ang I am ready at bumalik ka agad sa akin. Ngunit huwag kang tumigil sa mismong ibabaw ng ginhawa. May ugat ang lahat ng ito at ang ugat na iyon ang humahawak sa paraan ng iyong pagbubukas, sa paraan ng iyong pag-iingat, sa paraan ng iyong katahimikan kapag may bumabagabag. At kapag nakita mo ang ugat, hindi mo na kailangang ipaglaban ang bawat bunga na lumilitaw sa araw-araw mo. Bumalik ka sa larawan ng bakuran. Isipin mong ang bakurang iyon ay hindi kailanman nawala, ngunit matagal lamang na natabunan ng mga bagay na hindi kailanman dapat naging permanente. Ang ilang tabing ay galing sa takot. Ang ilan ay galing sa mga inaasahan ng iba. Ang ilan ay galing sa mga lumang salita na paulit-ulit mong narinig hanggang inakala mong iyon na ang hugis mo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nandoon pa rin ang espasyong minsang bukas, ang lugar na ang hangin ay pumapasok ng walang paumanhin at ang puso mo ay hindi pa natutong mamuhay sa laging pag-iingat. Ang pinakamahirap sa ganitong uri ng paglaki ay hindi ang mga sugat na halata. Ang pinakamahirap ay ang mga sugat na ginawang normal. Dinala mo ang mga ito habang lumalakad at dahil matagalan mong dala, inakala mong likas na bahagi na sila ng iyong katawan. Pero ang totoo, may mga timbang na pinapasok lang ng panahon at may mga katahimikang pinilit lamang ng pangangailangang mabuhay. Hindi kailangang maging permanenteng kwintas ang naging pansamantalang kadena. Kaya ngayon, ang bakuran sa loob mo ay ginagalaw ng isang bagong hangin.
Hindi ito malakas, ngunit matibay. Hindi ito marahas, ngunit hindi rin ito mapipigil ng luma mong paraan ng pagsasara. Nakikita ko ang pag-angat ng alikabok sa lumang sahig, ang pagbukas ng mga bintanang matagal nang hindi nabubuksan, ang bahagyang inggit ng mga bisagra na matagal nang hindi ginamit. At sa bawat maliit na paggalaw, may isang bagay na sinasabi sa iyo, hindi ka isinilang para sa walang hanggang pagkakakulong sa sarili mong bakuran. Mas lalo mong mararamdaman na ang dating lakas ng lumang bantay sa loob mo ay humihina kapag hindi mo na ito sinasagot ng takot. Kapag hindi mo na nilalabanan ng bawat damdamin, napapansin mong ang bakuran ay hindi pala kailangang bantayan sa parehong paraan. Hindi lahat ng dumaraan ay panganib. Hindi lahat ng katahimikan ay pagbabanta. Hindi lahat ng pagbubukas ay kawalan ng kontrol. Minsan, ang pagbubukas ay simpleng kapayapaang nagsisimula ng alaala ang sarili mong pangalan. At yan ang dahan-dahang ginagawa nito sa iyo ngayon. Binabalik nito ang iyong pakiramdam na maaari kang huminga nang hindi palaging naghahanda sa sakuna. Binabalik nito ang iyong kakayahang sumalo ng liwanag nang hindi hinuhusgahan ang sarili mo dahil sa tuwa. Binabalik nito ang imbitasyon sa iyong puso na tumigil muna sa pagtakbo sa mga koridor ng lumang takot at pumasok sa bakurang matagal nang naghihintay na may makaupo roon ng tahimik. Kapag natanggap mo yon, may bagong pagtingin kang mararamdaman sa mga dating nangyayari. Ang mga senyas ay hindi na mukhang banta. Ang mga biglaang katahimikan ay hindi na mukhang paglayo. Ang mga lumang pintuan na hindi pa bumubukas ay hindi na mukhang pangwakas. Nakikita mo na ngayon na ang proseso ay hindi laging mabilis, ngunit maaari itong maging tapat at ang katapatan ng proseso ay mas mahalaga kaysa sa bilis na hindi naman nagdadala ng tunay na pagbabago. Yun ang dahilan kung bakit hindi kita minamadali. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong pag-usad sa sinuman. Hindi mo kailangang gawing palabas ang iyong paggaling. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat lihim na kilos ng iyong loob sa mga taong hindi naman nakikinig sa parehong lalim. Ang hinahanap ngayon ay hindi pagpapakita. Ito ay pagtanggap. At ang pagtanggap ay tahimik, ngunit malakas sa paraan ng paghubog nito sa lahat ng susunod. Kung nararamdaman mong may isang salitang gustong manatili sa iyong dibdib, pagkatapos ng lahat ng ito, huwag mo itong pigilan. Hayaan mo itong manahan. Hayaan mo itong maging paalala na ang bukas na bakuran ay hindi na kailangang tuluyang nakasarado. Hayaan mo itong maging larawan ng isang bagong pakikitungo sa sarili mo, hindi na puro pagbabantay, kundi pag-aalaga. Hindi na puro pag-iingat, kundi pagdating. At dito sa loob ng tahimik na pagbabalik na ito, may isang panibagong pagkilala na kailangan mong tanggapin. Hindi ka na kailangang maglakad na parang laging may paparating na babagsak. Hindi ka na kailangang magtago sa sarili mong pintuan. Hindi ka na kailangang humingi ng pahintulot upang maging payapa. Ang kapayapaan ay hindi gantimpala na ibinibigay lamang kapag nagawa mo ng lahat. Kung minsan ito ang unang regalong ibinababa upang magawa mo ang susunod ng may malinaw na puso. Kaya dahan-dahan Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.